Magandang araw mga kaibigan. So ituloy natin ang ating overview and details sa lending system written in Microsoft Visual Effects Pro. So hindi natin maiwasan kung minsan yung borrower natin medyo nagipit at hindi na nakakapagbayad. So paano makakatulong ngayon na ang program natin sa ganitong sitwasyon? Tingnan natin. Gaya nito, yung ating borrower na si Andres Bonifacio, titignan niya natin yung kanyang balance. So makikita natin na out of sa loan niya na 12,062 pesos, nakapagbayad na siya ng 1,796 sa kanyang amortizations at 24 pesos sa penalty. Kaya lang, dapat May 17, 2023 pa natapos niya na yung kanyang loan. So, medyo delikado na yung ganitong sitwasyon. Maaaring itanong ni Mr. Bonifacio sa atin kung paano nyo ba nakuha yung penalty na 3,986? So, ang system natin, meron siyang way para makita yon. Click natin yung penalty computation. Ayan. So, depende kasi sa kumpanya yan. Itong particular company na to, nagcha-charge sila ng 0.2% nung kulang. Okay? So, gaya nun, dapat January 17, nakapagbayad siya ng 228. No? So, hindi siya nakapagbayad. Ang kakulangan niya is 228 pesos. Ang penalty nun is only 46 centavos. Maliit lang. Kaso mo, kapag araw-araw hindi ka nakakapagbayad, lumalaki ang iyong penalty hanggang sa, ayan, lumalaki. Ito per day to, 23 pesos per day na to. No? So, kung nagrereklamo si borrower, pwede natin i-print ito. Bibigyan natin siya ng copy niya. No? So, computed penalty is 4,011 pesos. No? So, skip tayo. Ayun, no? 4,011 pesos. Medyo nagbayad din siya ng penalty, 24.40. So, ang balance niya sa penalty is 3,986. Idagdag pa doon yung kanyang mga hindi nababayaran na amortizations, 10,000. So, kung titingnan natin yung obligasyon ni Mr. Bonifacio sa atin, it's 14,252. Ayan. So, kumbaga, kailangan ang kumpanya natin gawa siya ng aksyon para makapagbayad or mapilitang makakapagbayad si Mr. Bonifacio. Tingnan natin ngayon paano siya ang makakatulong yung system natin sa atin. So, click natin yung print. Okay. Initially kasi, ang unang gagawin, dadaan muna tayo sa malumanay, ano? Bibigyan muna natin ng, kung cooperative pa yung ating borrower, pwede natin siyang bigyan ng statement of account. Let's click proceed. Ayan. Similar dun sa mga reports natin, si Fax Pro ngayon, nakidaan siya kay Microsoft Word para ma-print natin yung ating statement of account. No? So, simpleng ano lang to, summary lang to. Sinasabi natin sa kanya na 10,000 yung notes receivable pa niya, plus penalty na 3,000. Total due niya is 14,000. Gaya nung nakita natin kanina. Okay. Ngayon, minsan makikipag-away or makikipag-argue si borrower. Sabihin niya, di ba, ang nabayad ko 5,000 na. Okay? So, next step natin nun is we will
ang collector natin, magdadala siya ng loan ledger. Okay? Ang gagawin nila ngayon, based sa record natin, ang record natin, January 20, nagbayad po kayo ng 100. Noong pong February 25, nagbayad kayo ng 100. Noong August 30 po, 1,620 po ang nabayad ninyo. No? So, ngayon po, kung sinasabi nyong 5,000 yung nabayad nyo, asan po yung resibo ninyo? Pakita nyo sa amin. So, ang term natin doon is makikipag-reconcile siya ng kanyang records doon sa records natin. Eh di, si Mr. Bonifacio ngayon, hindi na masyadong umiimik. No? Yeah, medyo nauubos yan siya ng way na magpalusot. Kaso, hindi pa rin, nagbabayad pa rin. No? Next step, usually ng opisina natin, gagawa tayo ng reminder letter. Remember, ang purpose ng system natin is para yung mga office staff natin hindi masyadong pagod na gumagawa ng mga letters. Okay? Kasi pwede naman mag-Microsoft Word sila. Sila na lang mag-type ng sulat na to. Si FaxPro ngayon, tutulong siya. Okay? Yung ating document, i-fill up niya na yung pangalan, mga date, tsaka yung sinisingil natin. Okay. This is just a reminder. Medyo malumanay pa tayo. Ayun, kung hindi pa rin nagbabayad si borrower, doon na tayo sa first demand letter. Unti-unti, gradually. Ayan. Oh, medyo nag-i-English na yung ano natin or something, no? Same din. Binibigay niya yung details, no? Details nung sinisingil natin sa kanya, no? Tapos, we are giving you 10 days. Oh, medyo nagiging matigas na yung pagsasalita natin. After the first demand letter, meron na tayong final demand letter, which is I think I'm not a lawyer, no? Pero kung minsan ang korte hahanapan ka ng ganito na pinadala mo namang reminder letter. Nagpadala ka ba ng demand letter? Okay? So, yung sulat ngayon manggagaling na sa abogado. No? Similarly, si FaxPro, lalagyan niya ng pangalan, yung mga important dates, tsaka yung mga importanteng amount. No? Ang pipirma ngayon, si attorney na. No? Si attorney na. Next. Matigas pa rin. Final demand letter na ng ating abogado. Either matigas or gipit na gipit. Hindi na natin... Kasi, anong dapat gawin ng opisina? Ang opisina, dapat gawin niyang lahat ng kaya niya para masingil yung ating pautang. Yun ang ano niya eh. Yun ang kanyang obligasyon, yung opisina. No? So, last and final demand letter na sabihin niya 10 days na naman. Tapos, otherwise, sabi niya, we have no choice but to file the case against you in the court of law. Ayan. Medyo nagbabanta na siya. So, yun ang maitutulong ni. Kasi si FaxPro hindi na makakatulong sa ano yan eh. Sa korte. No? Nakakatulong sa si FaxPro sa day-to-day trabaho ng ating mga staff, mga managers, mga collectors. Yun ang kanyang role. So, salamat po at hope to see you next time sa ating pag-aaral ng Visual FaxPro programming with financing and lending system.